siguro kapag kang makaharap nitong si Sanrio, mga totoong debater sa loob ng Iglesia ni Cristo, baka manahimik ito. Matatapos ang kanyang kangangakngak sa social media. At siguradong sigurado ako na kapag totoong mga debater ang mga makaharap nito, baka maihi sa kanyang salawal. Baka maihi sa kanyang tibak na nakalawit ang kanyang itlog. Kasi malakas lang ang loob nitong si Sanrio dahil yung mga nakakausap niya mga ordinary lang, mga ordinary na nga, no? Pero hirap na siya. Ayun pa kaya pagkatotoong mga debater na, baka inaakala nitong si Sanrio, yung mga nakakausap niya sa comment, ganun din ang mga debater. Abay, hindi ho, ano? For your information, Sanrio, mga ordinary lang ho yan, mga nakakausap mo. Hindi ho yan mga totoong debater talaga. Dahil kapag ka mga debater ng mga makaharap mo, uusok ang pundilyo ng tibak mo na nakalawit ang dalawang itlog mo. Hi, hello mga kapanalig. Live tayo. No. Kamusta kayo? Kamusta? Chika. Pagkatanghalian na pala, hindi pa ako kumakain. Kamusta kayo dyan, mga kapanalig ko? Maganda yung ating pag-uusapan ngayon. Yan. Uy guys, yung tawag neto, yung mga presentations ko sa live, mas in-enhance ko siya sa YouTube channel ko, no? Yung mga gustong makapanood kung halimbawa ngayon nagla-live ako, 'di ba? At gusto nyong malaman yung puno at dulo, kung yung nang nila-live ko, nasa YouTube channel ko po yan, Sanrio TV. At wag po kayo mag-alala, hindi po monetize yung YouTube channel ko, kaya hindi ko po siya pinagkakakitaan. No, ang presentations natin ay according po sa inilatag ni Ka Aguila. No, ang sabi niya, ang mga nakakadebate ko daw na mga INC ay hindi raw lehitimong INC, mga pipitsugin lang daw. At baka daw maihi ako. Maihi daw yung lola mo kapag nakaharap ko daw talaga yung mga tunay na INC. No? So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy po sa inyo, mga kapanalig. Lalong-lalo na sa'yo, Ka Aguila. No? Lalo na sa'yo, sa akin ha, hindi ako pabor sa sinasabi mong ganyan. Bakit? Nung ako ay nagsisimula pa lang na lumaban sa mga protestante, nagsimula ako bilang isang written debater. Lahat naman po ng mga magagaling na defender po ay nagsimula sa mababa. Nagsimula sa written lang yan. Kahit ako, nagsimula po ako sa written. Kahit kailan, hindi ko minaliit ang mga Catholic written debater. Wala po akong sinabi o wala akong hinamak na mga Katoliko na, written debater ka lang, live debater ako, paano ba yan? Hindi. Kasi alam ko yung pakiramdam Alam ko yung feeling na maging written debater. Actually, mas mahirap ang written debater kumpara sa live debater. Sa written debater kasi, pag lumalaban sila ng debate, kailangan nilang himay-himayin yung depensa. Kasi mas mahirap magpaliwanag sa pagsusulat kumpara sa pagsasalita. Yun lang,
ang pinagkaiba ng written debater sa live debater, pag nag-live debate ka kasi, kailangan malakas ang loob mo dyan eh. Kasi nandiyan yung biglaang tanong out of nowhere. Kailangan yung isip mo ay aktibo, no? Hindi patulog-tulog. Kasi may mga tanong kapag nagla-live debate kayo na hindi na pala pasok dun sa paksa, may mga tanong na technical na kailangan mong alamin kung paano mo siya babanggain at gigibain. Yun lang yung nakakatakot pag nag-live debate ka. Yung kaba, tapos hindi mo alam kung ano yung kakayahan ng kalaban mo. Yung mga nakalaban kong INC sa Debaters Convention, no, may mga nakalaban na kong INC na live, dalawa pa yon. Naka-PM ko sila after nung laban namin kasi yung pamantayan talaga ng INC ay hindi ka pwedeng lumaban ng live debate pag wala kang sulat sa central or hindi ka otorisado na makipag-live debate. So, after nung debate namin no na INC, binas siya actually. Siyempre sa Catholic, maninindigan sila sa akin kasi Katoliko ako eh. Pero ang nakakalungkot, dun sa nakalaban ko na INC, binas yun ng kapanalig niya. Sinabihan siya ng peke, kang INC ka, hindi ka magaling. Sinabihan ko ngayon yung mga nambabash dun sa INC na nakalaban ko ng live debate. Sabi ko, kung sakali na yung nakalaban ko na kaanib ng INC, natalo ako, sasabihin nyo kaya yan sa kanya na peke siyang INC. Hindi naman niya kasalanan eh. Kung may mga categorical na tanong na nahihirapan siyang sagutin. Pero may mga INC na kaanib kasi na sa sobrang pagmamahal nila sa kinaaaniban nila, kahit na hindi sila handa, kahit na kinakabahan sila, pilit silang lumalaban. At doon ako proud sa kanila. Yung pagmamahal nila doon sa kinaaaniban nilang sekta. Mali kasi yung sinabi ni Aguila, ni Ka Aguila na pipitsugin yung mga nakakalaban ko. No? Parang bata-bata lang. Binabata-bata niya yung mga INC, shout out, nakaanib, na bumabangga kay Sanrio, mapa-written, mapa-live, mapa-video call, mga pipitsugin daw kayo, sabi ng kaanib ng INC na si Ka Aguila, kapanalig nyo pa. So, lahat ng mga written debater na naglalatag sa mga post ko at thread ko, hindi daw kayo legit na INC na kaanib. No? Kasi sabi niya, baka daw pag naka-encounter daw ako ng INC daw talaga, na dumedebate, baka daw maihi ako. So, hindi kayo legit na debater, mga INC na kaanib, no? Sa akin, sa mga kaanib ng INC na written, actually halos lahat dami. No, nakadami, bilang lang sa daliri yung naglalantad talaga ng identity. Pero most of them, nakadami account. Hindi ko kahit kailan tinignan na mababaw lang o maliit na kalidad yung mga written debater ng INC. Never. Never, kasi kahit na nakadami sila, nakadami account, kahit na sabihin natin na nagtatago sila ng mukha nila, nandoon kasi yung yung urge nila na ipagtanggol yung sektang kinaaaniban nila. At dapat maging masaya ka doon, Aguila. Hindi mo dapat minamaliit yung mga kapanalig mo na nakakalaban ko. Dapat sinusuportahan mo. Hindi ba? Hindi tama na sasabihin mo na yung mga kaanib ng INC na dumedebate sa akin ay pipitsugin. That's wrong. Kapanalig mo yan eh. Kapanalig mo yung mga INC na yan. Hi, Noel Soriano. Kapanalig mo yan. Ang mga INC written debater, never ko silang tinignan na maliit na bagay. Kasi mahal nila yung INC. Kaya nga sila dumedepense. Dahil sa pagmamahal nila
sa iglesia na kinaaaniban nila. Tapos sasabihin mo, kaagila, mga pipitsugin lang sila. Wag ganon. Sa larangan ng pagdedebate, talagang may mananalo at matatalo dyan. Pero yung point doon, whether you are a winner or you are a loser, ang point doon, hindi sila sumusuko. Ang point doon, kahit na may mga pagkakataon na hindi nila ma-express yung sarili nilang idea patungkol sa doktrina ng INC, ang point doon, hindi sila sumusuko. Pinipilit at sinisikap nilang ipagtanggol ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Yun yung point doon eh. Hindi ba? Hindi kahit kailan, hindi ko kahit kailan inisip na kapag meron akong INC na nakakatagisan, no? Kung meron akong INC na nakakatagisan, hindi ko iniisip na kailangan manalo ako. Kailangan, mas magaling ako dito. Hindi ganun ang mentality ko. Pag meron akong kausap na written debater na INC, ang iniisip ko, kailangan ko siyang sagutin. Kailangan kong sumagot. Kailangan kong ipaliwanag. Pero, kahit na nagtatagisan kami, hindi ko tinitignan na isang mababang uri lang ang mga written debater. Even the Catholic, written debater, hindi ko yan kahit kailan pinaramdam sa kanila na, oy, ang bababaw nyo, magaling ako, nandun ako sa mga platform, hindi. Hindi nyo alam kung gaano kahirap maging written debater. Hindi mo alam, Agila, kung gaano kahirap mag-aral at dumepensa pag written debater ka. Mas mahirap maging written debater kaysa maging live debater. Ang mga live debater, 1 oras, 2 oras, tapos ang laban. Pero ang mga written debater, inaabot yan ng umaga. Minsan nga, baka nga yung iba dyan, nakakalimutan ng maligo, nakakalimutan ng kumain. Sa sobrang focus kung paano sasagutin yung mga kalaban nila na hindi nila kapanali. Kaya wag mong paparatangan yung mga kaanib ng INC na written debater o yung mga kaanib ng INC na nakakalaban ko na pipitsugin lang. Wow, Agila, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Ang taas masyado ng tingin mo sa sarili mo, wag mong ginaganyan ng INC written debater kasi hindi naman masamang tao yan eh. At bukod sa hindi masasamang tao ang mga INC written debater, pinagtatanggol lang nila ang Iglesia ni Cristo kasi mahal nila. Anong gusto mo, Agila? Panoorin lang ng mga kaanib ng INC kung paano atakihin sila ng mga iba't ibang denominasyon. Pare-pareho lang naman tayo ng ipinaglalaban dito. Ako, kung bakit ako dumedebate, pinagtatanggol ko yung Iglesia Katolika. Kung bakit dumidebate ang mga written debater, malamang ipagtatanggol nila ang Iglesia ni Cristo. Anong gusto mo? Panoorin lang nila na inaatake sila ng iba't ibang denominasyon, iba't ibang mga Protestant. Hindi lang naman Catholic Church ang kalaban ng INC, nandiyan ang SDA. Isa sa mortal na kalaban ng INC, SDA, kasi naging SDA before si Felix Manalo. MCGI. Di ba mortal na magkalaban ang mga ministro at si Eli Soriano? Hindi lang Catholic Church at hindi lang ako. Yung sentro ng INC. Pero hindi yan pwedeng panoorin lang nila. Kaya wag mong sasabihin na pipitsugin lang yung mga written debater ng INC na nakakabangga ko kahit sa live. Kahit sa live, wag mo silang mamaliitin na hindi sila legit na INC. Bakit? Bakit? Hindi mo ba alam kung gaano din kasakit sa kanila? Kung may pagkakataon na hindi sila nakakatindig sa aral, masakit din yun sa kanila. Bakit? Mahal nila yung yung iglesia nila. Masakit yun sa kanila at nararamdaman ko yun pagtapos ng laban namin. At pagtapos ng laban namin, ng mga kaanib ng INC, pagdating sa live, humihingi ako ng pasensya. At nagpapasalamat ako dahil naging maayos at mapayapa yung paglalatag namin. Kung ano yung doktrina nila at kung ano yung doktrina ko.
Para sa lingid sa inyong kaalaman, meron ako nakalaban na written debater which is si Denny Lin ang pangalan. Isa itong handog. Handog to, talagang brutalan kami, nagre-written kami niyan. Hindi nagtagal, itong si Denny Lin naging nanay ko. Handog yan. Si Mami Denny Lin. At itong si Mami Denny Lin na kaanib ng INC, written debater to. Pero anong sabi niya sa akin? Sanrio, salamat. Ipagtatanggol kita sa mga bastos na kaanib ng INC. Pangalawa, merong magaling na INC live debater sa Debaters Convention noon, si Tatay Lito. Handog din yon, ministro yon. Magaling na live debater. Na dapat makakalaban ko ng debate way back 2021. Kaso, umatras. Umatras yun. Nung pumasok ang bago mag 2022, alam nyo ba na binati pa ako noon, Sanrio, Happy New Year? Sa dami ng mga protestant na nakakalaban ko, si Tatay Lito, ang nag-iisang protestante na binati ako ng Happy New Year at nangangamusta sa akin ng paulit-ulit. Maraming mga written debater na kaibigan ko, si Wichel Abela. Si Wichel Abela, kasi busy na siya ngayon eh. Si Wichel Abela, isang magaling din na written debater ng INC. Nagbi-video call kami, kinakantahan pa ako noon, nagbi-video okay siya. Sabi niya nga sa akin eh, Sanrio, gusto kitang makita. Sabi ko, soon mag-meet tayo. Kaibigan ko, pero nagde-debate kami. Di ba? Kasi, ganito yan eh. Kapag ikaw ay debater, Katoliko ka man o hindi naman yan pagalingan. Hindi naman yan kung sino yung nanalo o kung sino yung natalo. Pag sinabing debate, papatunayan mo na ito yung aral nyo. Ganito yung turo sa amin. Hindi naman kasi yan talaga sa pawan. Kumbaga pag may naglatag ng tanong, kategorikal mong sasagutin. Kung literal ang tanong, literal din dapat ang sagot. Pagpapaliwanag ng dalawang taong nagtatalo patungkol sa doktrina nila dahil sa magkaiba ang kanilang kinakaaniban. Yan ang debate. Hindi yung purkit natalo, hindi nakaanib. Hindi yung purkit nagkamali lang ng latag, ang protestante, hindi yung kaanib, tiwalag yan. Hindi yun ganun. There is no such thing as perfect debater. Lahat ng mga debater, Katoliko ka man or Protestant ka, may mga weaknesses yan. Oh, just like what happened sa CFD, organizations, God died versus God died literally. Sino ba yung mga naglalaban-laban doon? Mga magagaling na debater ng simbahang Katolika. Di ba? Catholic to Catholic, nagde-debate sa paksa at usapin ng God died and God died literally. Kasi hindi naman lahat ng debater perfecto. May mga emosyon yan. Minsan, sa ibang mga kaanib ng INC, kapag hindi na talaga mapigilan yung pagiging emosyonal nila sa mga nababasa, sa mga written debater na kalaban nila, syempre nagiging emosyonal yan, nasasaktan yan. At dahil napapangunahan sila ng emosyon, nawawala sila sa hulog, hindi sila nakakapag-concentrate. Kaya may mga INC talaga na kaanib na nagkakamali ng latag. Pero yung pagkakamali na yon, hindi ko naman yung tinitignan sa mga INC na masama sila, na hindi na nila pwedeng itama. Ganun talaga. Ilang beses din naman din akong nagkamali nung nagsisimula akong dumebate. Hindi naman ako ipinanganak na ang galing-galing ko kaagad. Kailan lang ba ako nag-start dumebate? 2021. O, isa't kalahating taon pa lang. Magdadalawang taon ako sa October. O, October 21, 2 years na akong debater ng Katoliko. Pero hindi ko kahit kailan claim na mas ako na yung pinakamagaling na debater, ako na yung pinakamagaling na defender kasi may nanonood sa akin. Hindi yun ganun. Ang lahat ng tao
ay magsisimula sa pinakamababa. Bago ka maging Panginoon, kailangan mong maging alipin. Kailangan mong pagdaanan yung failures. Kailangan mong pagdaanan yung magkamali ka, masaktan ka, mabuli ka, mabash ka. Kasi yan yung magpapatibay sa'yo. Yung mga written debater na INC, kung nagkakamali man sila, o may mga Katoliko na nakakabutata sa kanila, okay lang yan. Kasi bahagi yan ng pagiging debater talaga. Hindi naman purkit nagkamali ka ng latag, kailangan mo nang damahin na, ay, mali yung simbahan ko. Hindi ganun yun. Baka sakaling nagkataon, during that time, hindi ka prepared. Hindi ka handa. Ang alam mo lang, mahal ko yung Iglesia ni Cristo, basta lalaban ako. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kaanib ng INC, mag-isip at pag-aralan maigi ang doktrina ninyo. Kasi, kapag kayo ay nabutasan sa social media, ang impact niyan hindi sa inyo, kundi sa mismong Iglesia ni Cristo. Kaya lang naman sinasabi nila sa akin na bakit puro INC ang inaatake ko. Kasi mga INC umaatake sa akin. Puro mga INC ang umaatake sa akin. Iglesia ni Ignacio, may ministro na akong nakalaban. Kaso umatras. Yes! Yung debater sa, DevCon, si Tatay Lito. Yes! Meron pang isa, nakalimutan ko yung pangalan, i-ask ko kay Mami Rhea. Ministro yon, handog pa. Umatras din. May mga scan din akong nakakalaban, baka hindi mo alam. Umatras din. Pero kahit kailan, hindi ko sinadlak na, oyo, galing ko, umatras, hindi. Kapag ako naglatag na, oy, umatras po sa akin yung MCGI kasi nag-expect ang tao na magkakaroon ako ng debate. Kapag naipost ko at hinamon ako ng debate, kahit anong denominasyon yan, MCGI, Born Again, Sanrio, live debate tayo, kasi hindi ko talaga maaalis yun na mapipikong kayo sa akin. Kasi yung the way ako kasing lumatag, the way akong ipaglaban ang simbahan, technical. At itong pamamaraan ng pakikipaglaban ko, binuno ko yan ng maraming panahon. No, yung nagsisimula ako, 24 hours, halos hindi na ako natutulog. Pinag-aralan ko kasi yan. At naging matibay ako at naging matatag dahil hindi lang naman isang tao yung nakalaban ko nung nagsisimula ako. Marami ang bumugbog sa akin. Mapakatoliko man, mapaprotestant. Ang katumbas ko noon nung ako ay nagsisimula sa written debater, mababa ang 10. Lumalaban ako sa 10 na tao. Kasama ang Katoliko, kasama ang INC, kasama ang Born Again. Yan. Yang tatlong yan. At yung mga umaatake sa akin noon, nung nagbago-bago pa lang ako, mga defender ng Catholic Church, magagaling. Kaya yung emosyon ko, hindi ganun kalambot. At yan ay tiniis ko. Taon akong ginaganyan. Nakaranas ako ng rejections. Nakaranas ako ng, bukod sa rejection, nakaranas ako ng panlalait. Kapanalig ko man at hindi ko kapanalig. Na video ang mukha ko sa iba't ibang mga pages. Na edit ang mukha ko sa iba't ibang pages. Inedit yung conversation namin. Pinaratangan na kung ito daw ang sinabi ko kahit hindi. Lahat ng mga yan, mabigat yan at masakit yan para sa akin. At taon akong nababad sa ganong senaryo. Kaya alam ko kung paano na ako sasagot sa mga kalaban ko. Kung napapansin ninyo, bakit ang MCGI hindi ko masyadong nakakabangga? Bakit ang Born Again hindi ko masyadong nakakabangga? Ang mga SDA, Mormons, Jehovah's Witness, bakit? Kasi hindi naman sila nagsasalita ng negatibo sa akin.
Ang pagiging defensor ko ng simbahan, nagsimula yan nang binuli ako ng mga kaanib ng INC. Most especially Israel Ponce. Kung kilala niyo si Israel Ponce. Si Israel Ponce ang naging daan kung bakit ako naging debater ngayon, kaya utang na loob ko yan sa kanya. Kaanib ng INC yan. Si Israel Ponce, kaanib ng INC, kilalang kilala yan, na written debater. Dumating kami sa point yan na magdedemandahan na kami. Meron siyang abogado, nagkaroon din ako ng abogado. Tinulungan ako ng radio stations dyan sa Cebu. Abogado sa abogado na kami noon, bago-bago lang ako. Kung hindi ako binuli ng mga kaanib ng INC noon, hindi ako defender ngayon. Kaya ganyan na lang ang pagpupursigi ko na aralin ang doktrina ng INC. Hindi nyo ba alam na yan si Israel Ponce, nung ako ay namatayan, pinagtatawanan ako at sinabi sa akin, kinarma ako. Yung mga panahon na yun, hindi pa ako aral. Sinasabihan ako niya niyang tanga, bakla, pinag-e-edit ang picture ko, pinag-e-edit ang videos ko. Pinahiya ako sa madla. Yung mga panahon na yun, wala akong alam sa Bible. Kasabay noon na kinakastigo ako ng isang damukal na katolikong kapanalig. Mag-isa lang akong nakatindig. Bakit? Dahil during that time, ako lang ang kauna-unahang LGBTQ na defender, walang bakla na naglalantad ng ganito. Ako lang. Kaya kung sinasabi ninyo sa akin, na San Rio, bakit ka usok na usok sa INC? Hindi ako usok na usok sa inyo. Dahil dyan ako namulat. Dahil nung hindi pa ako aral at wala akong alam, INC ang unang sumugod sa akin. Pinagmumura ko ng mga kaanib. Alam ni Israel Ponce yan. Alam ng mga written debater na kasabayan ko na hanggang ngayon written debater pa din, na magagaling. Yung mga death threats na nakarating mismo sa mga kapatid ko, alam ng pamilya ko yan. Na ilan sa mga kaanib ng INC nagpadala ng death threats sa family ko. Kaya nga ako naging San Rio eh. Kaya ako naging San Rio dahil pinahahanap nila kung nasa ng lokasyon ko. Ilang mga death threats ang natanggap ko noon. Huwag kang lalabas paglabas mo. Ay na sinasabi sa akin, huwag kang lalabas. Paglabas mo, may tatambang sa'yo. May mga kaanib na noon, nakatira ako noon kasi sa Bacoor, Cavite. Hinahanap ako ng mga kaanib ng taga-Imus, Cavite. Yes! Oh, anong sabi sa akin ng mga yon? San Rio, makita-kita lang kita. Matsyempohan lang kita. Ano sabi niya? Papakainin kita ng bala. Imagine ninyo, binabash ako, namatayan ako, may death threats pa ako. Halos ma-depress ako. Rejections ng mga organization sa akin kasi bakla ako. Kinakalaban ko ang isang damukal na katolikong defensor noon. Dahil bakla ako. Nababash ako noon sa itsura ko kasi wala naman akong alam eh. Kung ano yung tamang pananamit. Dahil syempre nag-COVID eh. Nag-COVID. So nung nagkaroon ng COVID, ano ba trabaho ko noon? GRO ako. Wala naman akong alam na ganito dapat ang suot, ganito dapat pala yung pagsasalita. Wala akong alam din naman kasi ako taong simbahan. Oh, kaya nung ako ay lumabas bilang defender ng Catholic Church, nabash ako. Magmula ulo hanggang talampakan sinisitasan ako. Sa damit ko, sa kilay ko, sa labi ko, sa buhok ko, sa itsura ko, sa bra ko, lahat. Mga sarili kong kapanalig na Katoliko pa yan. Bukod doon, alam ng mga written debater kung ilang kaanib ng INC ang bumaba sa akin. Isang damukal. Dumating sa point na sa isang post ko, nung hindi pa, kasi wala akong alam sa reporting sa Facebook noon eh. Nireport yung Facebook ko, hanggang sa hindi ko na nabuksan, nawala, na-abolish ng mga INC. Ang mga comments ko noon, during pandemya, umaabot ng 10,000 comments.
10,000 comments, puro iglot. Nakatikim ako ng extreme na panlalait at pang-uusig nung panahong nagsisimula ako. Maraming mga organizations ang kinondem ako dahil bakla ako. Yung time pa na yon, namatayan ako. Habang nagluluksa ako, COVID, wala ako ni piso. Hindi ko alam kung paano namin ipapalibing yung patay namin. Tapos nag-e-exam ako para makapasa lang. Nag-aaral pa ako. Sabay-sabay yan na halos na-depress ako at nagkasakit ako sunod-sunod. Hindi na ako natutulog. Hindi dahil sa problema ko, namatayan niya ako. Tapos, naglabas pa ng sulat yung mga organization sa akin, di raw ako kinikilalang defender. Tapos yung mga isang damukal na Katoliko, hinusgan ako, Sanrio, wala kang mararating, hindi ka magaling, bakla ka. Walang baklang CFD, ganun ang ano sa akin. Siyempre, panibagong talak na naman yon. Debate na naman, papasok kayo yung mga INC. O ano, Sanrio, namatayan ka, karma mo yan. Makikita mo yung picture mo, pinag-edit yung mga videos ko, pinag-edit, in-upload sa mga YouTube nila. Panibagong laban, papasok ang magagaling na debater ng born again. O mga ribulto nyo, Sanrio, mukha kang ribulto. Bakla ka, hindi ka maliligtas. Pagpasok ngayon ng born again, ng mga born again, yun naman yung problema ko, paano ko ipapalibing yung patay namin? Magkakaroon pa ako ng exam. Mag-e-exam pa ako sa CFD Cebu. During that time, nandun pa ako. Gaano kahirap ang exam sa CFD Cebu? Sobra. Panahon ng CFD Cebu, hindi ka nila bibigyan ng pointers. Mag-aral kang mag-isa at tatanungin ka ng magagaling na defender ng Catholic Church. Ako, nakatangang ganon. Ilang beses akong bumagsak. Ilang beses akong hindi pumasa sa mga exams. Kaya dyan ako nagmuntikan na akong magkaroon ng leukemia. Nagkaroon ako ng maraming pasa sa buong katawan. Hindi na ako nakakakain, hindi na ako nakakaligo. Nakatutok ako sa social media kung paano ko ipaglalaban ng simbahan ng mag-isa. Wala akong kakampi. Kaya kung ano man, yung nararating ko, pinaghirapan ko to kasi gusto ko. Gusto kong maging magaling, gusto kong matuto. Kaya ako nag-aral. Kaya ikaw, Ka-Agila, huwag mong mamaliitin ang mga INC na written debater na sasabihin mo na pipitsugin lang sila. Para mo namang sinasabi din sa kanila na wala silang mararating. Para mo naman sinabi sa kanila na mabababa ang kalidad ng mga INC written debater. Sana lagi mong titignan sa pagdating sa INC written debater kung gano'n nila kamahal ang Iglesia ni Cristo, kaya nga sila lumalaban eh. Akala mo ganong kadali din yung ginagawa nila? Mahirap din yun. Lalo na sa panahon ngayon. Siguro, nung hindi pa naglalaban si Father Darwin Gitgano at yung ministro nyo, si Ramil Parba ba yun? Kung hindi sila naglaban, ang dami nyo. Kasi nung hindi pa naglalaban si Father Darwin Gitgano at saka si Ramil Parba, ang daming INC na written debater. Ang isang Katoliko during that time katumbas ng 10 INC. Yes! Panahon ng COVID, ang lakas ng INC na written debater. Isang Katoliko katumbas 10. Naging marami lang ang mga written debater ng Catholic nung lumaban si Father Darwin kay Ramil Parba. Pero kung hindi yan naglaban, ang dami nyo. Napakadami nyo. Kaya nga halos ma-depress talaga ako eh. Tapos hindi na ako makalabas, ang dami kong death threats. Ganon kadami ang mga written debater. Oh. Kaya wag mong mamaliitin, Ka-Agila, yung mga kapanalig mo na written debater, napipitsugin lang. Wag ganon. Kasi, sa mga Katoliko din noon, na mga nakabangga ko, no? Hindi ko pinagmamalaki yun eh, na may nakadebate ako, tas, oy, mas magaling ako dito. Hindi. At hindi kahit kailan naging mababa ang pagtingin ko sa mga Catholic written debater kasi hindi madali dumibate, true written. Nakakapagod yan, pindot ka ng pindot. Pindot ka ng pindot, nakakapagod yun. Kaya wag mo rin lalong sasabihin sa akin
na maiihi ako kapag may nakaharap akong tunay na ministro? Nagla-live ako sa page ni Kuya Jando, nagla-live ako sa Facebook ko. Ilang mga protestante ang sinasagot ko. Mag-isa lang ako. Tulad ngayon, wala akong hawak na notes. Tapos maiihi ako. Naihi ba ako sa dami ng death threats ko? Naihi ba ako nung tinakot-takot ako ng ibang kaanib ng INC na yung mukha ko daw ipinasa dun sa sentral at yung mukha ko nakakalat daw sa iba't ibang lokal, hinahanap ako. Naihi ba ako sa ganon? Hindi. Bakit? Alam ko aral ng simbahang Katolika kasi. Ganon ang sinasabi ko sa mga kaanib ng INC. Bago kayo lumatag at dumebate, dapat alam nyo ang aral ng INC kung paano kayo sasagot. Kasi kung lalatag ka lang, dahil lang sa nasasaktan kayo o nasasaling yung mga ego nyo kasi kayo ay kaanib ng INC, mas lalo nyo lang pinapahamak ang INC. Bakit? Naglalatag kayo nang hindi kayo handa. Ako, bago ako nag-live debate, pinaghandaan ko yan. Pinaghandaan ko ng maigi. Bago ako nag-written debate, hindi ako basta-basta sumagot lang ng sumagot. Hindi. Binabasa ko yung latag ng mga Katoliko, sinusulat ko yan. Inaabot ako ng alas 4 ng madaling araw. Gigising ako ng alas 6 ng umaga para lumaban ulit ng written. Sinusulat ko yung bawat sitas, ipinapaliwanag ko kung ano ang stand ng simbahan. Lahat ng presentations ko, inaral kong mag-isa. Pero ganun pa man, bago ako naglalatag ng presentations ko, nagtatanong muna ako kung tama ba yung presentations ko. Tama po ba tong inaral ko, kuya? May mga gumagabay sa akin na mga magagaling na defender katulad ni Kuya Nash Buenavides, ni Tatay Roel Tio, Kuya Rasha Vista. Malaki ang utang na loob ko sa kanila kasi pag ako nag-aral, tinatanong ko sila, tama po ba to? Tama po ba tong aral na research ko, kuya? Ay, tama yan kasi papakita sila sa akin ng libro. Ang galing, Sanrio, saan mo na-research yan? Mag-isa ko lang po itong ni-research. Wow, ang galing. O, tulad doon nakaraan, magkausap kami ni Kuya Nash Buenavides, magaling yon. Kinikilalang bibliographer yon ng mga debaters. Magaling yon. Yun ang mentor ko, Kuya Nash Buenavides. Bibliographer yun ng Pilipinas. Kinikilala yun ng lahat ng mga debaters, Katoliko man o hindi. Nag-usap kami. Video call. Naglatag ako. Kuya Nash, tama ba tong research ko? Anong sabi sa akin ni Kuya Nash? Sanrio. Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang nalaman. Ang galing naman. May ganyan pala. Wag lang tayo puro attack. Wag lang tayo puro latag. Dapat, bago maglatag, mag-aral. Para may isasagot ka dun sa nilalatagan mo. Yan ang paulit-ulit kong ina-advise sa mga kaanib ng INC na naging kaibigan ko. Huwag tayo latag. Para hindi ka maubusan ng ilalatag, mag-aral ka. Kasi yung pag-aaral mo, yan yung iipunin mong bala doon sa makakalaban mo. Kasi pag puro ka lang latag at hindi ka nag-aral, magiging limitado ang depensa mo. Pag pinasok mo ang larangan ng written debate, i-expect mo na yung makakalaban mo ay may iba't ibang talino. Na maaaring may ma-encounter ka na mas matalino sa'yo, na yun ang dapat ninyong pinaghahandaan. Dahil magkakaiba ng talino ang mga tao. So, para hindi ka maubusan ng depensa, dapat ka munang mag-aral. Kasi ako,
bago ako nagla-live, nag-aaral muna ako. At sinasabi ko yun, hindi muna ako makakapag-live, may nire-research ako. Halimbawa, 2 days, 18 hours. 18 hours kung iniaaral yung live ko. Yung presentations ko, 18 hours yan. Walang tulog-tulog. Minsan nga, di pa ako kumakain. 18 hours. On the spot, pag natapos ko, live. Nila-live ko kaagad. Bakit? Hanggat fresh pa sa memory ko. Hindi tayo, wag tayong maglalatag na hindi natin inaral. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa lahat ng mga debaters na protestant. At wag niyong isipin, mga kaanib ng INC, na pinag-iinitan ko kayo. No. Kaya lang naman kayo nagiging paksa ko kasi wala kayong ginawa kundi atakihin ako katulad yan ni Ka Aguila. Hindi ko naman kilala yan. Sino ba nag-approach sa akin? Yung Ka Aguila. In-approach ako, gusto mo magpapasen, sige, lalabanan kita. Video to video tayo. Di ba? Yung mga written debater dito, kilala ko ba kayo? Sa ko lang kayo nakilala sa post ko. Pero hindi nyo tinanong kung bakit ako nagpo-post ng ganon. Kasi maraming kaanib ng INC na pine-personal attack ako. Hindi ko naman sila pwedeng panoorin. Katulad nyo, hindi nyo rin naman pwedeng panoorin na ginigiba yung doktrina ninyo. Ganon din ako. At kaya lang naman ako gumigiba ng doktrina ng protestante, pinasimulan niya ng kaanib ng INC si Israel Ponce. Kasama ng mga minions niya. May mga minions yan. Kaya ako na pwersa mag-aral. Actually, wala naman talaga akong planong maging defensor. Nawiwirduhan nga ako sa sarili ko nung time na yon kasi nga party-party ang gusto ko. Inuman ko kung saan-saan. Rampage kung rampage. Nawiwirduhan ako nun. Pero dahil yung kaanib ng INC, sila Israel Ponce, pinersonal attack ako. Tapos, dumating sa point na nilait-lait nila nanay ko, ang tatay ko, mga kapatid ko, dinamay ang buong pamilya ko, doon ako na-trigger. Doon ako na-trigger na, ito pala gusto nyong laban, sige. Sige. Na hindi ko naman din ine-expect kung bakit naiintindihan ko yung Bible, wala naman akong alam sa Bible. Never ako nagbabasa ng Bible, hello. Mukha ba akong nagbabasa ng Bible? Inaantok nga ako pagdating sa Bible, Never, mga prayer meeting, Diyos ko, ayaw na ayaw ko nga yan. Pero dahil na-trigger ako sa ginagawa sa akin noon ng kaanib ng INC nung wala pa akong alam, nag-aral ako ng Bible. Hindi ko naman din alam na parang nasa isip ko noon nung inaaral ko yung Bible, anong mahirap dito? Parang ganun pa nga yung nasa utak ko Wala namang mahirap dito binabasa ko, madali lang naman. Ganon yung sa akin, nung bago-bago ako. Kaya ako nalibang. Yung time na yon COVID. Kaya ang iniisip ko noon, saan ba nakuha ng INC yung gaytong doktrina? Yan dyan na nagsimula, nagtatanong na ako, bakit ba nag-gayto yung doktrina nila? Bakit mali? Ang linaw-linaw, parang ganon, tinatanong ko yung sarili ko, hanggang sa inaral ko siyang mag-isa. Bakit nga pa gayto yung doktrina ni Felix Manalo? Kailan ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? Bakit ba INC? Kasi bakit mas marami akong alam sa INC kumpara sa ibang protestante? Kasi INC ang talagang umano sa akin, na personal, kaanib. Kung yung mga bagong written debater dito na INC, kung hindi lang nawala yung luma kong Facebook, maaawa kayo sa akin sa ginawa ng mga kapanalig nyo. Ando doon kung paano ko umiyak, namatayan ako. Nagsabi ako sa mga kapanalig ko na ipagdasal ninyo ako kasi hindi ako nanghihingi ng pera Ang sabi ko, ipagdasal po ninyo ako. May patay po kami, hindi ko alam kung paano namin ipalilibing. COVID pa, bawal pa burol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may pumunta na 2 pare, isang madre, at isang
Katoliko, si Kuya Ferdinand Meralco, kung kilala nyo yun. Dapat mapapa-anointing of the sick. Yung patay namin. Bago siya malagutan ng hininga, naghihingalo na eh. COVID. Hindi pinayagan yung mga pare na pumasok doon. Kaya nung naramdaman ko yung pagmamahal ng simbahan sa akin, pare yun eh. Ipinangako ko sa sarili ko, ipagtatanggol ko ang simbahan. Nairaos ang kamatayan ng isa sa mahal namin sa buhay sa tulong ng mga kapanalig kong Katoliko at Protestante. Ang sumuporta noon sa akin, dahil nung during that time, yung nanay ko may sakit sa puso. Kailangan ng oxygen. Oxygen. Kailangan COVID. Hindi ako pumayag. So, kailangan ko ng tangke ng oxygen tsaka yung pinantutusok dito sa ilong. Ang tumulong sa akin, born again at tsaka Katoliko. Hindi ko yan makakalimutan. Kaya ang born again, pansinin nyo, hindi ko sila masyadong nilalatagan. Hindi ko sila masyadong nilalatagan ng doktrina at aral kasi malaki ang utang na loob ko sa mga kaanib ng born again. Malapit ang mga kaanib ng born again sa nanay ko. Sila naman ang tumulong sa nanay ko. Kung bakit ang nanay ko hanggang ngayon buhay pa. Yung patay naman namin, kaya yan ang ipalibing dahil naman sa mga kaanib ng Roman Catholic Church na naniniwala sa akin, sila yung tumulong naman sa akin. Hanggang sa paglipat ko ng bahay. Natira ako sa iba't ibang bahay na pinalayas ako. Bakit? Kailangan kong umanib sa sekta nila. COVID days, 2 beses akong lumipat ng bahay. Inoferan ako na magiging libre yung upa ko at monthly, bibigyan ako ng pang-grocery kasama tong 6 kong aso. Umanib lang ako sa kanila, hindi ako pumayag. And that time, sinabihan ako, kung hindi ka magpapasakop sa akin at hindi ka aanib sa protestanteng ito, hindi ako magme-mention ha, lumayas ka. Ngayon na din. Yung time na yon, alsabalutan ako. Wala akong pera ni piso. Buti na nga lang, may nagmalasakit sa akin. Shout out Ate Michelle Hall Kadaldal. Si Ate Michelle Hall ang nagpadala ng panghakot ng gamit ko. Magmula dun sa Bacoor, Cavite hanggang dito sa tinitirahan ko. Wala akong pang-down. Wala akong pang-down payment sa lilipatan ko. Nung time na yon. Nakiusap ako sa may-ari ng bahay. Bigyan nyo lang po ako ng 2 linggo. Maghahanap po ako ng pera. At ang masaklap dito sa nilipatan ko, wala kang makikitang trabaho. Ang mga nakatira dito, mga sundalo, mga marines, mga senior, yung mga kabataan dito nag-aaral sa Maynila. Kasi wala ritong bakery, walang butika, walang palengke, walang simbahan. Ang simbahan dito malayo. Napakalayo. Pagtungtong ng 7 o'clock p.m., sarado na mga tindahan. Wala ka nang mabibilihan. Kaya kung hindi ka madiskarte dito, magugutom ka. Kaya ang ginagawa ko, nagtatanim ako ng mga ng talbos, just in case na wala akong makain. Wala akong pabiling bigas, kung halimbawa, talbos na lang ang kakainin ko, nakakabusog din naman yun. Kaya yung sinasabi ni Kaagila, na maiihi ako, hindi mo alam pinagdaanan ko, Kaagila, bago ako naging ganito. Ang dami kong pinagdaanan. Hindi lang bakas sa mukha ko, pero ang dami kong hirap na pinagdaanan. Kung paano ko nakuha yung ganitong aral.
isipin mo, mag-e-exam ako sa CFD Cebu. Wala akong alam. Ang ibibigay sa akin, nung teacher ko doon, si Ate Jong Chua, shout out. Bibigyan niya ako, tutulungan nila ako, yes. Sabi ko, Ate Jong, sabi niya, bakit San Rio? Yung topic ko dyan sa yung exam ko sa CFD Cebu, Divinity of Christ, wala akong alam. Alam niya ng CFD Cebu. Alam niya nila Kuya Melchor Manalili. Kung paano ako bumalibag dyan sa CFD Cebu, ilang beses ako bumagsak. Paano ko to aaralin? Ano ba tong Divinity of Christ? Sabi sa akin ni Ate Jong, wag kang maingay San Rio. Sabi ko, bakit? Bibigyan kita ng aaralin mo, notes. Pagbigay sa akin ng notes, anak ng Tokwa, Bisaya. Wala akong alam, di naman ako Bisaya, di ako marunong makakaintindi ng Bisaya. So dahil written debater ako, lahat ng mga written debater na marunong magbisaya, inisa-isa ko yan. Pwede mo ba itong itagalog? Biruin mo binigay sa akin yung notes ng sabihin na natin mga 8 a.m., 9 a.m., ganyan. Tapos matatapos ko yung pagta-translate pa lang ng notes na binigay sa akin almost 5 p.m. ng hapon. 5 p.m. ng hapon pag na-translate na, dun ko pa lang siya aaralin dahil ang exam ko 8 p.m. At ang exam ko, practicum exam. Alam nyo ba yung practicum exam? Video call yon, harapan. Panonoorin ka ng panel na mga magagaling na Katoliko. Mag-isa ko. Imagine ninyo, inaral ko yung doktrina ng Catholic Church almost 2 hours. After 2 hours, practicum exam ko, magne-negative sila, affirmative ako. Mag-isa akong idedepensa ang aral na dala ko. Tapos maghahanap ako, syempre natalo ako Natalo ako. Hindi ako papayag. Hindi ako pumasa Maghahanap ako ng panload ko niyan. COVID wala akong pera Ginagapan ko yan. Kung ano-ano pinagbebenta ko na gamit ko, magka-load lang. Pag nagka-load ako, hahamunin ko ulit sila. Mamaya ulit, 8 p.m., laban. Kahit ilang beses akong natalo, ilang beses akong nasupalpal ng kapwa ko Katoliko, hindi ko yan sinukuan. Hanggang sa naipasa ko ang 17 practicum exams out of 20 ng CFD Cebu. Sa pagtsatsaga ko na aralin at pumasa sa exam dyan sa pamantayan ng CFD Cebu pagdating sa exam, 17 exams ang naipasa ko. Practicum exam yan. During that time, hindi pa ako aral. Akala kasi ng mga ni Ka Aguila, tinutulog ko lang yung inaaral ko sa simbahan. Hindi. Nilalakipan ko ng ng damdamin yan. Pag ako nag-aaral kasama puso ko, kaya pag ako nagpe-presentations, nararamdaman ng mga Katoliko ang emosyon ko kasi inaral ko yan. Kaya hindi pwedeng i-chop ang mga videos ko kasi inaral kong mag-isa yan. Alam ko ang pasikot-sikot sa nilalatag at pinopost ko. Hindi nyo yan pwedeng dayain. Yung mga ibang debater na nabubutata o kinakain yung sariling latag, yan yung mga debater na hindi nag-aral, kundi umadap lang. Iba kasi yung umadap May mga taong umaadap ng aral. Halimbawa, born again ako. Sinabi lang sa akin ng pastor na ang rebulto ng Catholic Church ay Diyos-Diyosan. Inadapt ngayon, nung kaanib ng born again, yung sinabi ng pastor. Yun yung tinatawag na adoption teachings. Hindi niya inaral. Kaya nung nilatag niya yan sa Catholic Church, hindi niya ngayon masagot. Pagdating sa sacred images, bakit? Kasi yung aral niya, adoption, adopted. Hindi niya inaral. Kaya hindi niya alam kung paano sumagot. Ako kasi, hindi ako nangongopya ng aral. Hindi ako uma-adapt lang na dahil may nabasa akong ganito lang yung estad ng Catholic Church, kontento na ako. Kasi may nabasa ako. Hindi. Inaaral ko din kung tama ba.
At ano yung origin? Paano nagsimula sa nag-umpisa? Anong taon? Hindi kasi ako nakokontento sa mga halimbawa, yung iba naglalatag ng mga standard references. So dahil naglatag sila ng standard references, gano'n na din ako, gagayahin ko na lang sila. Ang mentality ko bilang isang defender ng simbahang Katolika, gusto kong maging original. At gusto ko, pag ako ay dumedepensa o lumalaban sa mga Protestant, gusto ko sarili kong aral. Sarili kong pinaghirapan. Ayoko yung pinaghirapan ng iba, nanakawin ko. At yun ang ilalatag ko sa Protestants. Ayoko nun. Gusto ko yung aral na nilalatag ko, pinaghirapan ko yung sa akin talaga. Para pag may nakita akong mga Katoliko na nakikita ko na yung latag ko ay ginagawa nilang latag, nararamdaman ko yung saya. Na ay akin yan. Masasabi kong sa akin galing. Kasi alam ko naman din yung way ng pagsasalita ko na yung ibang Katoliko na-adapt na rin at masaya ko doon. Masayang masaya ko. Kaya nga, pag ako ay nagla-live, kahit sa mga live debates ko, panoorin nyo po, pag ako nagla-live o kahit live debate, laging nararamdaman ng tao yung kalooban ko kasi inaral ko pong mag-isa yan. Hindi ko po yan kinopya. Hindi ko yan inagaw sa pinaghirapan ng ibang Katoliko. Yung aral nila, pinaghirapan nila. Yung aral ko, pinaghirapan ko din. Kaya, kahit na sino pang protestante ang humarap sa akin at tindigan, yan, True Church, Rebulto, Sabat, Dinuguan, Pari, Pagpapari, Bawang Silibasi, kahit sino pang Protestant ang humamon sa akin ng debate pagdating sa doktrina ng Catholic Church, kaya ko pong lumaban. Kasi hindi ako nag-cheat sa pag-aaral. Dumaan po ako sa proseso. Dumaan ako sa matitinding proseso. Dumaan ako sa pambubuli, sa pangbabash, Katoliko o hindi. Dumaan ako sa death threats. Dumaan ako sa pagpupuyat. Dumaan ako sa pagkatalo, pagkagiba, pagkapahiya. Hindi ako lumundag. Never akong nag-play safe. Hindi ako nag-play safe, hindi ako nag-shortcut. Dumaan ako sa process para matuto. Kaya napaka-imposible na sasabihin ni Ka Aguila na maiihi ako sa debater ng INC. No, that's wrong. Nung bago-bago pa nga lang po ako ilan ba kalaban kong INC? 10, 15, mag-isa ako. Sumuko ba ako? Hindi. Naihi ba ako? Hindi. Nasasaktan ako noon sa pambubuli nila sa akin. Masakit. Panlalait nila sa itsura ko, masakit. Pero hindi ko yan sinukuan. At hindi ko sila susukuan. Kaya, wag mo akong paparatangan, Ka Aguila, na baka maihi ako pag may nakaharap akong debater talaga ng INC. Hindi. Dahil kapag dumating man yung pagkakataon na yun, alam kong susuportahan ako ng mga kaibigan kong Katoliko. Alam kong susuportahan nila ako. Ano bang nakakatakot? Walang nakakatakot sa aral. Basta't nag-aaral ka. Hindi ako pwedeng maihi. Inaaral ko yung doktrina ng simbahan. Yung mga naiihi lang, pagdating sa debate, yan yung mga hindi nag-aral. Yan yung mga walang alam. Yung mga hindi sa akin lumalaban ng debate, yan yung mga hindi sigurado kung kakayanin nila ako, kaya nga hindi sumisipot eh. Kasi hindi sila sure. Nakakayanin ko ba si Sanrio? Kasi kung kakayanin nyo si Sanrio, bakit sila aatras? Hindi ako sa nagmamayabang at nagmamalaki na may umaatras sa akin. Hindi yun eh. Ang point dito, kung bakit gusto kong magkaroon ng mga live debates, para malaman ng mga kapanalig ko yung pagkakaiba ng aral ng Protestante sa aral ng Katoliko. Wala naman din ako mapapalai kahit naman kilalanin ako na live debater ng Catholic Church. Eh. Hindi naman ako taong simbahan. Hindi ako miyembro ng mga organization sa simbahan. Saan ko dadalhin to? Wala. Diba?
Para lang akong simpleng tambay na nagbibigay ng sariling opinyon, na nagbibigay ng sariling aral kung paano ipapaliwanag ang turo ng simbahan. Yun lang. O pagkatapos mag-live back to work si Sanrio, laba-laba. Kanino ko to maipagmamalaki? O hindi naman ako nire-recognize ng mga pare. Siguro kilala nila ako pero hindi naman ako nakakatanggap na Sanrio, nire-recognize ka bilang CFD. Wala pa naman akong gano'n na naririnig na comment. Kahit mula sa mga magagaling na debaters ng Catholic Church, wala din naman akong naririnig din sa kanila na Sanrio, nire-recognize ka bilang CFD. Wala. Ang nakaka-recognize lang sa akin, mga kaibigan ko. Kaya kung iniisip ninyo na ginagawa ko to kasi pabibo ako, pasikat sa simbahang Katolika, hindi. Kasi wala akong org. Hindi ako taong simbahan. Hindi nga ako kilala ng pari dito eh. Hindi nga ako kilala ng mga sakristan dito. Hindi nga ako kilala ng mga tao dito kasi hindi naman ako lumalabas. Lalabas lang ako, diretso lang ako sa paglalaba o sa paghahanap ng racket. Pero yung mga tao dito, halos hindi ako kilala. Kasi hindi ko ugaling mangapit bahay, hindi ko ugaling tumambay. Pag ako lumabas ng pinto, kinakailangan meron ako, pag uwi ko may kakainin ako kasi 6 ang aso ko. Wala akong time makipagchismisan dahil pag uwi ko, after ko maghanap ng racket sa labas, saka ako mag-aaral, magre-research ako. Habang kausap ko yung mga kaibigan ko. Ganun ang buhay ko, sistema ng buhay ko, hindi ako sikat, kaya hindi ako threat. Hindi sa kahit kailan matitrigger sa akin ang pamunuan ng INC. Yung mga threat at triggers, yan yung mga humahakot ng 100 views, 100,000 views, million views. Ilan lang ba views ko? Wala pang 100,000. At hindi pa yun consistent. Hindi naman ako kilala sa buong Pilipinas. Kilala lang ako sa punto per punto. Kilala nila ako na nagla-live pero hindi naman ako kinikilala bilang talagang CFD. Siguro sinasabi ko lang na CFD ako kasi syempre lumalaban ako sa Protestants. Pero wala pa naman akong naririnig sa mga pare, sa kahit na sino na Sanrio, CFD ka, kinikilala kang CFD. Wala pa naman. Kaya wag kayong matrigger. Ang paglalatag ko ng aral ay para sabihin lang sa inyo na ito yung totoong aral ng Catholic Church. Kasi sa bawat post ko nagne-negative kayo. Ang platform ng written debates, parang wala namang pinagkaiba yun sa live debates eh. May affirmative dyan at may negative. So usually, yung mga INC, naka-anib, na nakadami account, sila yung nagne-negative. So, tatayo akong affirmative. Pero, kung mapapansin ninyo sa mga sinasabi ko, nilalatag ko lang naman sa inyo yung stand ng Catholic Church. At nilalatag nyo rin yung stand ng INC. Ganun lang naman yung kasimple yung nangyayari at nagaganap, diba? Parang kay Ka Aguila, naglalatag siya ng presentation sa video niya, patungkol sa doctrines ng Catholic Church, sasalagin ko. Mag-video din ako na, oy, mali ka, eto yun. Ganon yung nangyayari. Pero, kung ano yung paksa, kung ano yung pinag-uusapan, dun lang tayo. Huwag tayong mamemersonal attack, Ka Aguila. At huwag ka magpaparatang ng mali-mali. Nasasabihin mo, baka maihi ako sa mga INC na debater, wag kang ganon. Hindi naman yan kasama sa pinag-uusapan natin eh. Hindi ba? Kung talagang ikaw ay nag-i-stand sa doctrines ng INC 1914, pumatas ka. Wag tayong paano ko ba sasabihin, lumihis. Katulad ng paggamit mo sa video ko about dun kay Magellan, pinutol mo, kailangan buo. Kasi yung paglalatag ko ng aral at pagla-live ko, hindi ko kayo dinadaya. Kung ano yung sinabi nyo, yun yung nilalatag ko. Never akong nandaya ng kalaban.
Bakit ako mandadaya? Kaya ko naman lumaban. Kaya sana lumaban ka ng patas. Hindi yung kung ano-ano yung ilalatag mo. Tapos sasabihin mo, sabi ni Sanrio, ganito, sabi ni Sanrio, ganyan, kahit wala naman akong sinasabi. Tsaka, bago tayo magtapos, Ka-Agila, wag mong mamaliitin yung mga kaanib ng INC na nakakadebate ko. Maparitan man o mapalive, wag mo silang mamaliitin. Ako nga, hindi ko sila minamaliit eh. Wag mong sasabihin, napipitsugin lang sila. Wag ganon. Ang mga kaanib ng Catholic Church na mga written debater, hindi ko yan minaliit. Kasi dyan ako galing. Bakit ka, Agila, hindi ka ba nagre-written debate? Nagre-written ka, di ba? Lumalaban ka ng written debates. Wag mong mamaliitin yung mga kaanib ng INC na nakikipagdebate through written sa mga Catholic. Wag. Actually, maganda nga yung ganyan. Na pag-uusapan yung pananampalataya. Kaysa naman mag-drugs. Diba? Kaysa naman nandun sila nakatambay sila dun sa kanto, umiinom ng gin. At least sila, nagiging abala sila sa paglalatag ng doktrina ng Iglesia ni Cristo. Nalalayo pa sila sa bisyo. Diba? Kaysa aksayahin nila yung oras nila sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, nagiging makabuluhan yung araw nila kasi nilalatag nila yung doktrina ng INC. Kaya wag mo yan mamaliitin. Malaking bagay din ang mga written debaters. Nalalayo sila sa bisyo, nagkakaroon sila ng dahilan para mag-aral. Ang pag-written debates, nagbibigay ng dahilan sa inyo yan para bakit kailangan yung mag-aral. Nalalayo kayo sa mga masasamang impluwensyang kaibigan. Nagkakaroon kayo ng oras at panahon sa Diyos, sa liksikin ng aral ng inyong kinaaaniban. Maraming mga positive effects na maraming tayong mapapala sa pagiging written debated. Pinaghahandaan mo, nagiging critical thinker ka, nalalaman mo lalo kung ano ba talaga yung stand ng simbahang kinaaaniban mo. Mas okay yon kesa naman sa nakatambay tayo, nakikipag-inuman kung kanin-kanino, aga-aga nakikipag-chismisan sa labas, naninira ka ng kapwa mo, dahil sa naririnig mo sa mga kapitbahay mo, pati sila nagiging kaugali mo na. Mas okay na yung mag-written kayo. Nalalayo kayo sa kapahamakan. Napapalapit kayo sa Diyos. Banal na kasulatan yung pinag-uusapan ninyo. Kaya, never kong minaliit at never kong mamaliitin ang mga written debater ng INC. Actually, sumasaludo nga ako sa kanila. Kasi, sa dami nga naman talaga ng mga ministro ng INC na pwedeng lumaban ng written, yung mga ordinaryong kaanib pa ang nag-e-effort para ipagtanggol ang kanilang simbahan. Parang ako, ang daming mga dalubhasa at mas magagaling sa akin na dapat itinuturo yung itinuturo ko sa inyo. Pero ako, na hindi taong simbahan, labandera, hindi mayaman, kapuspalad, mag-isa sa buhay. Wala namang mataas na pinag-aralan. Ako pa yung nag-e-effort. Halos, pagdating naman sa traditions ng Catholic Church. Ang daming graduate ng theology. Maraming theologian sa Pilipinas. Pero kahit kailan, hindi man lang sila ganito, mag-share kung ano ang inaaral sa theology, mag-share kung anong inaaral sa philosophy, para magkaroon man lang ito ng bunga, mapalakas ang loob ng mga kaanib ng Katoliko, magkaroon ng idea, may matutunan. Kaya nga po ako na po yung nagkukusa eh. Ako na po yung nagkukusa. Kasi alam ko na wala kayong oras para mag-aral. Wala kayong oras para
magsaliksik dahil may mga pamilyadong tao na kayo, yung iba naman may mga trabaho. At dahil ako naman, laba-laba lang, inisip ko, ako na lang kaya yung magturo. And, alam naman din po natin, hindi naman po lahat na nagtuturo, madali nating maintindihan yung tinuturo, di ba? Kaya nga po inisip ko, dapat yung pagtuturo ko ay literal, napapanahon. Kaya ganun po ang nangyayari. Kaya kaagila no ng kaanib ng INC, kung sasabihin mo na kung makakita ko ng legit na debater ng INC at maiihi ako, sinasabi mo ba na hindi ka legit na debater ng INC? Hindi ka legit na defender? Kasi ilang beses din kitang hinamon. Sabi ko, gusto mo live debate tayo? Kasi, di ba, Kaagila, piniem mo ko? Piniem po ako ni Kaagila at sinabihan niya ako na baka pwede raw niya akong imbitahan maginoong debate. At sinagot ko naman siya dito sa platform ng yes. Sige, live debate tayo. At ayon, naghamon-hamon sa akin ng debate si Kaagila, hindi naman pala ako kayang labanan. Siguro nung una, akala niya, hindi ako aral, wala akong alam. Siguro nakita rin niya, nag-background check siya sa akin. Siguro naipaisip din siya sa sinabi niya. May screenshot po ako noon. Ay, may PM siya sa akin. Hindi ko nga lang po sinisin. Kasi kapag INC yung nag-chat sa akin or kahit na sinong protestant, hindi ko po sinisin. Catholic lang yung ini-entertain ko. Siguro may mga mangilan-ngilan na protestant, pero yung mga mangilan-ngilan na yon ang pinag-uusapan namin is work. Sabi ni Kuya Carlo Day Punzalan Magdael, so hindi tuloy sa October 9. Tuloy po ang debate ko this coming Sunday 4 p.m. sa Debaters sa Russia TV. Sunday 4 p.m. this coming Sunday 4 p.m. sa Russia TV kay Kuya Jezreel Shem. Isa po siyang Seventh-day Adventist at ang aming paglalabanan ay True Church. Tuloy din po ang laban ko sa October 15, Saturday, 8 p.m. Sa Debaters Convention naman ito, siya ay kaanib ng Church of God 7th Day. Ito yung teacher. Yung teacher na nakalaban yata ni Kuya Eugene Gapo. So maglalaban din po kami ng True Church. So this Sunday, may laban ako sa isang SDA True Church 4 p.m. And sa next Sunday, kung 15 ata yun, next Sunday, may laban ako sa isang Church of God 7th Day True Church. No? Yan po yung Kasi sa akin po, when it comes into debate, ayoko nung paligoy-ligoy na paksa. Kasi ang pinagtatalunan lang naman ng Protestant at ng Catholic Church, sino ang tunay na tatag ni Kristo. Yun lang naman yun eh. Kasi kapag napatunayan ng bawat isa kung sino yung tatag ni Kristo, ibig sabihin yun yung nasa tamang doktrina. Kasi yung iba sinasabi, baboy, or patunayan mo yan, baboy pwedeng kainin. Ako hindi. Gusto ko general. Pag napatunayan ko na hindi ka true church, lahat ng doktrina nyo mali. Ganun lang yung ka-basic. Yung mga paksa na hindi ordinaryo, katulad ng rebulto, dapat nating ipaglaban yung stand ng Catholic Church sa rebulto kasi marami tayong rebulto. No? Marami kasi tayong rebulto. True Church. Bakit True Church? Kasi malaking bagay yun eh. Na mapag-usapan ng True Church kasi diyan mo ipapakita sa kanila kung sino ang peke at hindi. Kapag nagiba ka sa paksang True Church, lalabas lahat ng doktrina ng kinaaaniban mo mali. Kaya ako, yung iba kasi na mga Protestant, gusto na lang nila ng exposure sa mga debate. Gusto na lang nila sumikat o gusto lang nilang hangaan sila ng mga tao. Sa akin, hindi. Gusto kong may ma-realize yung kadebate ko.
Gusto kong ma-realize niya na mali ang kinaaniban mo. Hindi ako para panoorin nyo, palakpakan nyo, Sanrio, galing, hindi. Ang goal ko sa pagla-live debate ko, gusto kong ma-convert yung kalaban ko. Kasi kung nagagawa niyang ipaglaban ang maling sekta, kaya niyang ipaglaban ang tunay na iglesia, Catholic Church. Gusto ko silang makuha, gusto ko silang ibalik sa simbahan, kaya ako lumalaban. Hindi po ako lumalaban para magpasikat, para kilalanin nyo na si Sanrio, idol ko, kasi magaling, matalino, hindi. Lumalaban ako dahil gusto ko silang maging Katoliko. At naglalatag ako ng live sa doctrines ng Catholic Church dahil gusto ko yung mga kapanalig ko ay maging magaling na defender ng Catholic Church. Hindi ko po ito ginagawa para sumikat. At lalong hindi ko ito pinagkakakitaan. Wala po akong sinasahod kahit sa ang platform. Ang load na ginagamit ko sa platform ni Kuya JD, ang iba dyan sa tulong ng mga kaibigan ko katulad ni Kuya Axel Roque Bautista. Yung pag-upload ko sa YouTube channel ko na may almost 4,000 subscribers, wala po akong kinikita doon, hindi po yun nakamonetize. Nandoon, ina-upload ko lang po doon yung mga nagiging presentations ko para just in case may mangyari sa akin, meron kayong panonoorin. Hindi po ba? Sa dami ba naman ng death threats ko, isang araw kung sakaling mamatay ako, meron kayong panonoorin. Meron kayong pagkukuhaan ng aral at ng idea kung paano lumatag. Doon po sa Facebook account ko. Ay sa YouTube channel ko, yung Sanrio TV. Dito po sa Facebook ko, na may 7,000 followers, wala rin po akong sinasahod dito. Wala po akong kinukuha at ni isang kusing sa lahat po ng nilalatagan ko. Nagtuturo din po ako noon sa iba't ibang mga Catholic organizations ng mga kabataan through video call. Wala rin po akong hinihinging kapalit sa kanila. Kusa ko po itong ginagawa. Kusa po akong naglalatag ng aral sa simbahan. Libre po ito. Kaya wag niyo po akong paparatangan na baka kaya ko ito ginagawa kasi pinagkakakitaan ko, no. Actually, ako pa nga yung lugi eh. Ako pa nga po yung lugi. Napapabayaan ko po yung trabaho ko. Sa totoo lang po. Kaya minsan, alam niya ng mga kaibigan ko na hindi ako, ang kinakain ko lang talbos ng kamote. Doon ako nagpapakabusog. Talbos ng kamote o kaya yung fresh egg, isang piraso. Kasi yung itlog dito, 10 pesos eh. Ayun, ulam ko na yun. Ilalagay ko lang sa mainit na kanin. Ulam ko na. Kasi yung iba ko pong mga labada, napapabayaan ko na sa sobrang pag-aaral ko at pagtutok ko sa mga kapanalig ko. At syempre, ayoko din sa ibang mga kapanalig ko na nakikita ko na ginigisa ng protestante. Tapos alam ko kasi pag mahina pa yung isang katoliko na naglalatag eh. Alam ko kaagad yan, bata yan sa pagbabaybay ng salita. So pag nakikita ko medyo mahina-hina pa, pumapasok ako doon. Talagang ginugugulan ko ng oras yon. So minsan, natatiming naman na halimbawa, naka-live ako, biglang sasabihin, punta ka na dito Sanrio, maglaba ka. Na ano ko, hindi ko napupuntahan kasi nakatutok ako sa live. Minsan naman, sa mga video call, pag nagpapaturo sa akin na, ate saan ano bang stand dito? Tataon naman na may tatawag sa akin, Sanrio, maglaba ka daw kay ate ganito, kay manang ganito. Hindi ko napupuntahan. Lagi ko sinasabi, saka na lang po, busy ako. Kasi nagtuturo ako. Kaya kung iniisip ninyo na dito ako yumayaman, dito ako nagkakapera, no. Dito po ako nagugutom. Sa totoo po, yan na, prangkahan tayo, dito po ako nagugutom. Kasi hindi po ako nakakapagtrabaho ng maayos. Kaya wag niyo po akong pararatangan na nagpapasikat ako para lang humakot ng views. Wala po ako napapala sa taas ng views ko. Kahit sabihin mo pang 1 milyon, wala po ako napapala dyan. Hindi naman po ako, tawag neto, hindi naman po sa akin nagpapakain yung views. Kahit 1 milyon pa po yan, hindi po ako mabibigyan ng bigas ng mga views na yan. Yung mga pagla-live ko na sinasabi nila, sumasahod ako kahit sa YouTube, hindi po. Ito pong ginagawa kung to, dito po ako nagugutom. Yan po yung totoo.
Yan ang dahilan kung bakit ako laging nagugutom. Dahil po sa pagla-live ko. Kasi hindi na po ako nakakapaghanap ng kikitain sa labas. Lagi na lang po ako nasa loob ng bahay. Tulad ngayon, mula umaga, nakatutok na ako sa mga Katoliko, na mga kaanib. Pinasok ako sa isang GC ngayon, puro kabataan. Ang sabi sa akin, Ate San, sabi ko, ang dami ko ng GC. Sabi ko, bakit ako nandito? Kanina lang. Sabi, Ate San, huwag kang umalis. Sabi ko, bakit? Ang dami ko ng GC. Idol ka namin, idol ka ng mga kabataan dito, 13 years old, 14 years old, gustong maging katulad ka. So, nandoon ako ngayon sa GC ng mga kabataan, doon naman ako nagtatatalak. Siyempre, masaya sila. Sa dami din po kasi ng mga tao na gusto din akong makausap, sa totoo lang, hindi na po lahat nare-replyan ko. Sa dami, kahit po dun sa YouTube channel ko, yung mga nagko-comment na Catholic doon, Sanrio, pansinin mo naman ako, hindi ko rin sila nare-replyan. Ang lagi ko lang pong sinasabi sa kanila, pasensya na po kayo, ang dami nyo po kasi. Hindi ko po masasagot lahat yan. Kaya yung yung nangyayari, pinapasok ako sa mga GC. Sa sobrang dami naman kasi ng GC, naghahang na yung cellphone ko. Buti sana kung kung mataas-taas lang ang memory ng cellphone ko, bakit hindi? Nagahang. Sa dami ng mga Katolikong bumuo ng GC, pinasok yung Sanrio doon, si Sanrio pong pinasok sa iba't ibang Catholic GC. Gusto lang nilang makachika-chika ako. Siyempre, nakapapanood nila ako sa live. Nakikita nila yung mukha ko, nakikita nila yung paano tayo lumaban sa mga protestante. Gusto rin nila ako sigurong makausap, gusto nilang magtanong. Kaso hindi po lahat na pagbibigyan ko. Kaya, lilinawin ko po, sa inyong lahat, sa mga Katoliko dito, sa mga protestante, usually nagpaparatang sa akin na pinagkakakitaan ko yung ganito, yung mga kaanib ng INC. Yan, lalo na sa page ko, Kuya Jando, sinasabi, laki daw na kinikita ko. Paprangkahin ko po kayo. Alam yan ni Mami Ren Yang May, ni Mami Rhea Borcelo Moncada, yung mga nasa GC ng Ave Maristela since Star of the Sea, alam po nila yan. Dito po sa ginagawa kong pagla-live, sa ginagawa kong pagla-live debate, sa ginagawa kong pag-aaral ko sa doktrina ng simbahan, dyan po ako nagugutom. Prangkahin ko na po kayo. Mga INC na kaanib, yes po. Nagugutom po ako dahil sa ginagawa ko. Hindi na po ako, napapabayaan ko na yung sarili ko, yung kalusugan ko, at yung paghahanap ng kikitain sa labas. Kaya wag nyo akong sasabihan na pasikat ako at ginagawa kong negosyo to, hindi. Dito po ako nagugutom. Ang bawat pagluwas ko, katulad niya, may minita ko, nakikipag-meet ako sa mga Katoliko O, na-meet ko si Mami Helen Pawa, si Mami Rhea, alam nila yan, kung gaano kamahal ang pamasahe ko. Kaya nga sa sobrang pagnanais nila na, na makita ako, ang layo po kasi ng lugar namin, bundok po ako nakatira. Hindi ka po dito pwede na wala kang trabaho. Hindi ka pwedeng hindi ka madiskarte. Ang trabaho dito sa kinalalagyan ko, hindi trabaho na may papasukan ka, hindi. Maghahanap ka ng racket. Maglalabada ka o magiging utusan ka. O kapag may inutos sa'yo na bumili ka ng ganito, tapos pagbalik mo, bibigyan ka kahit papano 50 pesos. Ganon. Kasi mga nandito, yung iba, mga negosyante ng itlog, mga gulay-gulay sa loob ng bahay. Kailangan matalino ka. Kaya minsan pupunta ako sa mga gulayan, yung mga lantang gulay, hihingiin ko yon, gugupit-gupitin ko yon, gagawin kong pinakakanin ng aso, pakukuluan ko lang sa Nor Cubes. Magkano lang ba Nor Cubes dito? 9 pesos. Yun na yung pinakakanin nila pag wala akong bigas. Kapag ako naman, walang bigas, at wala talagang ulam, ni piso wala, pupunta lang ako rito sa likod bahay ko, pinakita ko naman sa inyo yung mga pananim ko. Maglalaga lang ako ng talbos ng kamote, lalagyan ko lang ng kalamansi yung bagoong isda,
Iinumin ko yung pinaglagaan ng talbos, busog na ako. Tulog na. Survive ako ng isang araw. Malaki po ang sinasakripisyo ko sa ginagawa ko. Yung mga kaibigan ko noon, mayayaman na ngayon, nakabili na ng bahay at lupa. Kasi, syempre, mga GRO sila eh. Mayaman yung mga naging napangasawa nila. Yung mga kaibigan kong bakla, na GRO, mayayaman na ngayon. May sarili ng lupa at bahay, pinapapunta nga po ako eh. Tapos, yung humahawak sa amin noon, yung madam namin, nung nakaraang taon, kinokontak ako, kinukuha ako. Pinababalik ako sa trabaho. Kasi nung kasagsagan po nung racket namin dyan sa mga club, isa po ako sa malalakas kumita. Black Barbie yung tawag nila sa akin. Sa trabaho ko noon nung GRO ako, Black Barbie. Kasi ako, isa ako sa mga pinakamaitim. So yung ako lang ang morena halos doon sa grupo namin. Tas ako pa yung pinakamaliit, tsaka pinakapayat. So tinawag akong Black Barbie. Ang laki po ng kinikita ko noon per night. Papasok babiyahe ako ng 6 ng gabi. 6 ng gabi bago ako pumunta ng club. Magiinom muna kami niyan, isang gin. Tapos papasok na kami doon tsaka kami sa work. Kasi kailangan mong malakas loob mo eh. Kailangan ma-PR ka eh. Ang binabayaran sa inyo doon yung alak na o-orderin nung customer, nung client. So, para maging ma-PR ka, kailangan medyo amats-amats ka. Yan, magbi-video-video, okay. Nasa sayo kung magpapa-take out ka or not. Yan, kumikita. Ang lakas po ng kita ko dyan. Sinasabi nilang pinagkakakitaan ko to, pwede po akong bumalik sa pagiging GRO ko, doble-doble po kikitain ko doon. Hanggang ngayon po, nililigawan pa rin nila ako na bumalik. Sabi ko po sa kanila, pwede naman akong bumalik. Wala naman din magagawa sa akin ng simbahan kung maging GRO ako ulit eh. Diba? Wala rin naman magagawa yung mga ibang Katoliko naniniwala sa akin kung maging GRO ako ulit. Eh doon ako nabubuhay. Ang sinabi ko sa kanila, hindi na ako makakabalik dyan. Kasi hindi na yan ang mundo ko. Pwede man akong bumalik, pero ayoko. Kasi hindi na yan ang mundo ko. Nasa simbahan na ako. Dito na iikot yung mundo ko. Magutom man ako o hindi, masaya ako sa ginagawa ko. May tumulong man sa akin o wala, masaya ako sa ginagawa ko. At dahil sa sobrang pagmamahal ko sa mga kapanalig kong Katoliko, kaya ako hindi bumalik sa pagiging GRO. Kahit na alam ko na malaki ang kikitain ko hanggang ngayon. Ngayon ko lang po ito naranasan nung pumasok ang COVID, ang magutom. Nung pumasok ang COVID, diyan na bago yung buhay ko. Yung pananaw ko, yung nararamdaman ko. Kung hindi nagka-COVID, baka may asawa na rin ako ngayon. Binago ng COVID-19 ang buhay ko. Dahil dyan ko nakilala ang simbahan. Kaya kung gugustuhin ko po kumita, hindi po sa ganitong platform, pipitsugin po yung ganito. Kaya kung ibenta katawan ko, mas malaki po ang kitaan ko. Mas malaki ang pera sa akin kapag bumalik ako sa pagiging GRO. Dahil mga mayayaman po yung mga pumupunta doon. Kaya kong magjowa ng mayaman. Nang hindi napapagod, napupuyat, at na-e-expose sa ganito at mumurahin lang ng protestante. Isang lalaking mayaman lang na jowain ko, mayaman na din ako. Kaso ayoko. Mayaman nga yung jowa ko at mayaman ako. Hindi naman ako masaya.
Di bali ng gutom ako, wala po akong makain. Okay lang yun. Masaya naman po ako eh. Masaya ako sa ginagawa ko, masaya ako sa mga Katoliko na nakikita kong nag-i-improve, gumagaling, no? Alam na kung paano talaga maglalatag, natutuwa ako doon. Natutuwa ako sa mga Katoliko dating mahihina, ngayon bungangera na. Bungangero. Malaking bagay po yun sa akin. At wag po nating katakutan ang mga protestante. Hanggat ako buhay, hanggat kaya ko, aaralin ko ng maigi, aaralin ko ng husto ang doktrina ng ating simbahan para sa inyo. Yung mga aral na hindi kayo aware, yung mga aral na hindi nyo ine-expect na may ganitong aral pala, yun po yung aaralin ko para sa inyo. Pipilitin ko at sisikapin kong makapaglatag ng mga aral na magpapalakas sa mga loob nyo. Sisikapin kong arukin ang pinakamahirap na aral. Kung yan lang ang magiging daan para mas lalo kayong maging matibay, gagawin ko. Kasi ang ginagawa ko pong ito, hindi po sa pagpapasikat, para po sa mga kapanalig kong Katoliko. Pangarap ko po talaga to, na makakita ng maraming matitibay na Katoliko. Maraming magagaling maglatag na Katoliko. Matagal ko na po talaga tong pangarap. Kaya lahat ng mga aral na alam kong parang imposibleng aralin, sa ilalim ng mga traditions ng Catholic Church, sisikapin kong malaman. Sisikapin kong aralin. At gagawin ko ang lahat ng paraan. Mailatag lang yan sa inyo. Kung yan ang magiging daan para maging matibay ka, maging malakas ang loob mo, maging magaling ka, magbigay sa iyo ng matinding katapangan para ipaglaban ng simbahan, kahit mahirap, mag-e-effort po ako siya. Kahit ang maging katapat pa niyan sa akin, pera, hindi ko ipagpapalit yung inaaral ko sa mga trabaho na dumadating sa akin, sa mga racket no. Hanggat di ako nawawala ng talbos ng kamote sa likod ng bahay ko, laban lang tayo. Hindi po pera ang bumubuhay sa tao. Hindi po pera ang bumubuhay sa akin. Ang pera, andyan lang. Pero ang aral at ang kabataan ko, ayoko po lumipas ang kabataan ko na wala akong naibibigay sa simbahang Katolika. Like what I've said, mga panalig, aalis po muna ako ngayon, no, naputol tayo dahil may tumawag po sa aking LBC. No, meron po yatang nagpadala sa akin, hindi ko po alam kung ano, baka libro. So pupunta po muna ako doon, i-claim ko yung yung sa LBC at ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung pinadala sa akin. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye-bye.